May kasiyahan po tayong lahat. Hallelujah. At sa umaga po ito, ang dami pong messages na gusto kong sabihin. At nagbigay po na isang message si Lord. Sabi ko kay Sister Gassi ko, ito ang gusto ni Lord na ipag-usap sa akin para sa iglesia nito. Dahil alam ko po mga ngawal ako dito, nag-aantay lang po ako ng invitation ni Brother Dennis. At kagayon po nagsabi siya, kaya sabi ko, Lord, pahala po kayo sa mensaheng maririnig nila. But I know that every time that there's a message that will come out of the pulpit is what the church needed. Yes, right. Yeah, hindi po lalabas ang mensahe sa isang iglesia na hindi pa ngailangan ng church. So sa umaga po ito, hayaan natin na magkaroon tayo ng isang puso na mapagtanggap. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Isang puso mapagtanggap. Kasi kung ang puso po natin ay magre-reject, and if we will be having a critical heart na wala tayong gagawin kundi makita ang kamalian, you will not get any blessing at all. Yes, that's right. Every time na papasok tayo ng iglesia, tandaan niyo po, every time tayo papasok ng church, the only thing that we wanted in our heart is, Lord, dagdagan niyo pa po ako. Huwag kayong papasok ng church na kapag kalabas niyo ay mas mababa kayo kaysa sa pumasok kayo. Are you getting what I'm saying? Yes, amen. Nakakaintindi po ba ang bawat isa? Hindi po ako naririnig. Hindi ko po kayo naririnig. Naiintindihan niyo po ba ako? Yun po yung yun po yung acceptance, hindi po ba? Para mas komportable ko dito sa baba. Baba tayo sa... Ayan. Praise the Lord. Mas malapit po tayo. So, every time po ng Panginoon ay mangangaral, hindi po tayo nagpupunta dito para lang umiyak kay Lord ng mga pangangailangan natin. Tama po ba yun? So, every time na papasok tayo ng church, we always have to expect that there's something, that there's always a blessing, and I will be a better person than when I came in. Ganun po dapat tayo lagi sa otherwise, magiging permanente kayong ganyan. Napapasok lang at lalabas ng walang pagbabago. But if whatever you have in your heart, not just in your mind, every time napapasok ako at makikinig, I should be a better man. Dapat mas mabuti akong tao pagka lumabas ako. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Hallelujah. So sa umaga po ito, tayo pong lahat ay tumayo para pong magbasa ng ating scripture. Let's open up the book of Mark, chapter 7, verse 7. Sabi po sa atin dito ng scripture, howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. Ulitin po natin, howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of man. This is our scripture. Lord, minsan pa po kami dumudulog sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, nagbasa po kami ng mga titik, nagbasa po kami, Panginoon, ng mga salita na hindi namin maintindihan. Ito po, Lord, kung lalagyan namin ang aming sariling pangunawa, ay gagawa po ng kaguluhan, gagawa po ng division, gagawa po ng separation. But today, O Father, we're asking for your Spirit to quicken it in our lives. Kayo po ang bumuhay ng salitang ito sa hindi lamang po, Panginoon, sa kalagitnaan namin, kundi sa individual na puso na nakakarinig ngayong umaga. Hayaan niyo po, Panginoon, ito ay manatili sa mga puso, Panginoon. Hindi lamang po sa araw na ito
But even once they get out of this place, oh Father, manatili sa kanila hanggang sa inyo pong pagbabalik. Ito po, Panginoon, ang dalangin namin sa umagang ito. At as we entrust to you this service, Panginoon, wala po kaming kakayanan, wala po kaming buti, wala po kaming kahit na anong bagay na may pagmamataas sa aming sarili. Ngunit kayo po ang siyang mataas, kayo po ang siyang mabuti, at kayo po ang siyang dakila sa araw na ito. As we worship you, O Father, binibigay po namin ang lahat ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Hallelujah. Let's all be seated this morning. Sana po naririnig niyo ako sa likod. Naririnig niyo po ako sa likod. Meron pa po tayong mga silya dito kung gusto niyo pong lumipat. Meron pong 3 places. Meron pa pong isa dito, 4 places. Meron po para po kung gusto niyo makalapit, mas maganda pong makapakinig dito sa area na to. Hallelujah. So, sabi po natin, Mark 7, sabi po natin sa Mark 7, howbeit, sino po nagsasalita dito? Alam niyo po ba yung istorya to? Anybody knows this story? Ito pong istorya to is story ni Jesus Christ na kausap niya yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees, every time, lagi po silang nakakatwiran. Alam po natin yun, di po ba? Alam po ba natin yun? Kasi gising po ba ang lahat? O magpapajogging po ako sa inyo? Gusto nyo mag-exercise? kung kapag ka natutulog kayo, tatawagin ko kayo, ha? Kaya walang matutulog sa umagang ito. Kapag ka nakita ko nakabakit kayo, tatawagin ko kayo. Makinig kayo maigi. Okay? So this morning, makikinig kayo kasi napaka-importante ng sasabihin natin. Sabi ko sa inyo, inilagay ni Lord to sa puso ko para talaga sa iglesyang ito. Ito ngayon ang series ko sa church. I'm doing this in our church right now. But it's the same message that I would like you to hear kasi napaka-importante. Kaya ako binigay ito sa church doon kasi alam kong mahalaga. That's why I'm giving it to this church right now. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Okay. So ito po mga Pharisees, tinawag ni Brother Branham na actors, right? Alam niyo po ba yung story na yun na tinawag ni Brother Branham? Itong mga Pharisees, they are the actors of the church. Wala silang ginawa kundi magkunwari. They are acting spiritual but they are not spiritual. Nakukuha niyo po ba yun? So kaya sabi ni Jesus Christ dito, howbeit in vain, walang kabuluhan ang do they worship me, na kayo sumasamba. So meron palang pagsamba. Ibig sabihin, hindi lahat ng pagsamba ay tama. Merong mga pagsamba na kahit na sumasamba kayo sa Diyos, ay hindi kayo nakikilala ni Lord. Sumasamba kayo pero walang silbi ang pagsamba ninyo. Samba lang kayo ng samba, gawa kayo ng gawa ng effort kay Lord, pero baliwala ang efforts na ginagawa ninyo. Are you getting what I'm saying? Yes. So, in vain do they worship me, baliwalang kabuluhan ang pagsamba na ginagawa nila sa akin, teaching for doctrines, dahil wala silang ginawa, kundi magturo ng mga tradisyon, na ito ngayon ang magiging doktrina ng iglesia. When we say tradition, these are things that are not written in the scripture or written anywhere, pero ginawa ng tao para maging part ng paniniwala. Okay? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? So, itong mga Pharisees na to, parang dito po sa atin, huwag kang maliligo ng Biyernes kapag kapatay ang Diyos. Otherwise, mamamatay ka. Pag nagkasakit ka, walang Diyos na magpapagaling. It's a tradition of man. Pero maraming taong naniniwala. Nakukuha niyo po ba yun? Gusto ko pong makasabay kayo sa akin. Dahil kapag hindi kayo makakasabay sa akin, mawawala po kayo. Kaya tradition is something that you believe in, naniniwala kayo, na akala nyo tama, pero hindi pala tama. Okay? So, ito pong mga Pharisees na to, nagsimula, basahin po natin verse 1, chapter 7, verse 1.
Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen hands, they found fault. Nakuha niyo pa yung istorya? Nakuha niyo pa yung istorya? Etong mga Pharisees, nung nakasama nila nakita nila yung mga disciples na kumakain ng hindi naghugas ng kamay, hindi lang naghugas ng kamay, at sinabihan na nilang, mali ang ginagawa ninyo. Samantalang ang mga Pharisees ay mga tao ng iglesia. Sila yung mga tao, mga pari ng churches. Para makakita sila ng mga disciples ni Jesus Christ na kumakain lang ng hindi naghugas ng kamay. Sabi na nila, mali ang ginagawa ninyo. Okay? Pinapamalian na kagad. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Why? Because that became their tradition. In the old days, tandaan niyo po, ang hawak-hawak lang nilang mga Bible, paniniwala ng Levitical laws is just the 5 books of Moses, which is the Torah. Nakukuha niyo po ba? 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Hawak-hawak nila itong 5 to, kabisado nila to, in and out. Samantalang tayo, ang dami ng 66 books na ng Bible, meron ko pang 1,100 messages. Sa panahon natin, nakukuha niyo po ba yung differences? So, the difference between us and them is totally different. Kasi sa kanila nilima lang, kaya kabisado nila yun. Ngayon nga, nakakabisado yung Bible up to dati, 66 books. Samantala sa time nila, 5 lang, hindi sila mahihirapan. So alam nila, magagawa nila yon. That's why even the law, when they started living the law, they can live the law. Ang batas to the dot, kaya nilang i-live, kaya nilang lakaran ang batas. Nakukuha niyo po ba? Hallelujah. So, pinamalian ngayon nila yung hindi paghuhugas ng kamay. Sabi nila, nung araw, ang sabi ng Panginoon, nung araw ang nasa sino pong nakakaalam ng structure ng templo? Sino pong nakakaalam ng structure ng temple? Temple in the Old Testament, nalalaman niyo po ba yung inner court, outer court, and holiest of holy? Sino pong nakakaalam? Magtaas ng kamay. So, maraming hindi nakakaalam. Ito pong templo, the temple of the Old Testament, napakahalaga pong malaman ninyo kasi ito ay sumisimbolo sa buhay nyo. Sa katawan natin, ito ay sumisimbolo sa body, soul, and spirit. Ito ay sumisimbolo sa inner court, yung inner court, outer court, and the holiest of holies is your body, your spirit, and your soul. Nakukuha niyo po ba yun? So napakahalaga po na malaman niyo yun. So doong araw, sabi sa time ni Moses, bago ka papasok ng templo, kailangan ka muna maghugas. Kaya meron silang hugasan doon na malaki. Ang tawag na doon sa laver. So before they enter the holy place, hindi yung holiest of holies, the holy place, kailangan mo nalang maghugas. Pero hindi sinasabing bago ka kumain ay maghuhugas ka muna. So yun ang original na batas. Dinagdagan nila ngayon ng tradisyon, sinabi nilang, bago ka kumain, dapat maghugas ka. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ang pumapasok ang nakamamatay. Dahil ang pumapasok, pupunta lang yan dito at ilalabas niyo ulit. Ang nakamamatay ay ang mga bagay na lumalabas sa bibig ninyo. Nakukuha niyo po ba yun? So, hindi yung pagpasok ka nakamamatay kahit hindi kayo maghugas ng kamay, baliwala yan. Kasi kapag kumain kayo, mapupunta lang yan sa tiyan nyo, tapos ilalabas nyo din. But the things that comes out from you, those are the things that kill it. Masamang bagay na pwedeng pumatay ng tao. At ang isang impluensya ng tao, kapag ka namatay, pinatay nyo na siya sa lahat. Kapag ka nagsabi kayo na kahit na anong bagay na masama sa isang tao, pinapatay nyo na ang isang tao. Dahil ang pinapatay nyo ay ang kanyang influence. Are you getting it? Nakukuha nyo po ba yun? Kaya napakahirap hawakan ang dila. Kasi kapag ka ang dila hindi nyo mahawakan, that is worse than a sword. Sana pong malinaw sa inyo. Malinaw po ba? Okay. So,
humawak sila ngayon sa tradisyon pagkatapos ng habang sabi po sa atin dito ngayon, for the Pharisees and all, tuloy po natin yung pagbasa natin, no? For the Pharisees, sa chapter 7, verse 3, for the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands, of it not holding the traditions of the elders. And when they come from the market, except they wash, they eat not, and many other things that there be, which they have received to hold as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders? Kaya sabi niya, bakit hindi mo palakarin yung mga disipulo mo na naaayon sa mga tradisyon? Bakit pinapalakad mo lang siya ng kagustuhan nila? Kaya sabi ni Jesus Christ sa kanila, well, had Isaiah prophesied of you hypocrites, tinatawag niya na kayo mga ipokrito. As it is written, these people honor me with their lips, but their heart is afar from me. Kaya sabi niya, howbeit, in vain do they worship me. Itong mga Pariseo na to ay sumasamba sa akin, ngunit nagkukunwari silang religious, para silang apayos, para silang napakabait na mga tao. Pero ang katotohanan, ang loob nila ay hindi. Acting, every time na makikita mo, every time na makakausap mo, para silang mabait, para silang mga totoong tao, para silang mga totoong Kristiyano. Pero pagdating sa puso nila, may kamalian sila. Nakukuha niyo po ba? Sinasabi ko lang po yung mga Pharisee, ganito po sila. Ito po yung description nila. For laying aside the commandment of man, ye hold, iniiwan nyo kung ano ang sinabi ng Panginoon. May sinabi si Lord, pero ayaw nyo ganapin, pero ang sinusunod nyo, yun lang mga kagustuhan ng tao. As the washing of the pots and of cups, and many other such like things you do, and he said unto them, full well, ye reject the commandment of God, that ye may keep your own traditions. So, ang tao, normal po sa isang tao ngayon, na lumaki na meron kanyang sariling pangunawa. Lahat po ba kayo may sariling pangunawa? Lahat po ba kayo nakakaunawa? Lahat po ba kayo nagdi-decide? May sarili kayong mga desisyon. Gusto kong pumunta ng church, ayaw kong pumunta ng church, gusto kong magdamit ng kulay blue, o gusto ko ng pink, o gusto ko ng red, o gusto ko ng white. It's your decision, right? Decision yun. Kaya so meron tayong sariling pagpili, at na-establish sa atin ngayon ang tinatawag na standard. So let's work on the standard. Ang standard, ito po ay ang mga bagay na habang lumalaki tayo, ito yung pinanghahawakan nating tama. So, nung bata tayo, yung mga kasing edad tayo ng mga kabataan na yun, 2 years old, 3 years old, ang pinakatama na pinanghahawakan nila kung ano yung tinuturo ng magulang. Sasabihin ng magulang, huwag mong gawin yan, mali yan. Ito gawin mo, tama ito. Huwag mong gawin yan. So lumalaki sila na meron silang hawak sa kanilang kaisipan na tama. Right? Yung tama na yun, sinet nila yun as their standard. Ito ngayon ang standard ko ng tama. Alam na ba nila yung Bible? No. Nobody knows what the Bible is yet. Pero nag-set sila ng standard sa isip nila na yun ang tama. So nung lumaki sila ngayon, pumasok sila ng school. Yung mga teachers ngayon nagsasabi, ito tama, ito mali, ito tama, ito mali. So aside from yung mga magulang, yung mga lola, magsiset ng panibagong set ng standards, yung mga teachers yun. Totoo? Totoo ba? Nung nagset sila ng standard, ito yung tama, ito yung mali. Minsan, sasabihin nyo, Mami, mali yan. Sabi ni teacher, ito daw ang tama eh. Ngayon, kinokorek nyo na si Mami. Kasi nakakuha na kayo ng panibagong set ng standards, right? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko?
So, setting up standards, right? Hawak nyo na kayo ng panibagong standard. Kaso, nung lumalaki na naman kayo, nagkaroon kayo ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan nyo ngayon, kung ano-ano yung standard meron. Merong naniniwala sa Diyos, merong hindi naniniwala sa Diyos, merong naniniwala sa iba't ibang religion. So kung sino yung grupo ng mga kaibigan na kasama mo, yun ang nagiging standard mo. Kasi araw-araw yun na lang ang finifeed sa'yo eh. Araw-araw yun ang sinasabi sa'yo eh. Hanggang sa yung bagay na yun, pinanghawakan mo na, sinasabi mo na, ito na yung totoo. Hindi na totoo yung mga ibang bagay pang alam ko, pero ang alam ko ng totoo, yun lang naririnig ko sa mga kaibigan ko. Pinagkakatiwalaan ko to. Ang nanay ko, kaaway ko na ngayon. Ang tatay ko, kaaway ko na. Hindi na kami nag-uusap, matagal na. Are you getting what I'm saying? Dumarating po ba sa mga pamilya yan? Dumarating sa pamilya na yung mga anak ayaw na sa mga magulang. Yung mga anak, kung ano-ano na mga, kasi magkakaiba na kayo ng standards eh. Iba na yung standard ng mga magulang, iba na yung standard ng mga anak. So, dumarating ang time na hindi na kayo nag-meet. Maniniwala na ako ngayon sa mga standards ng kaibigan ko. Mas mabuti pa sa akin ang kaibigan ko kaysa sa mga kapatid ko. Are you getting it? Are you getting it? So, nagbago na naman ang standards. Hanggang sa dumating ngayon, hindi nyo pa kakilala si Lord, di ba? Biglang may nag-share sa inyo ng message. Uy, bago yan ha. Hindi yan ang tinuro ng church namin ha. Nung dumating yung message ngayon sa atin, sabi natin, sandali, kakaiba to. Ngayon, may dalawang klase ng tao. Bukod sa standards, may dalawang klase ng tao. Ang isang klase ng tao, yung tao may binhi. Those people with seed, originally from the very beginning, before the foundation of the world. At meron isang klaseng tao na walang binhi totally. Yung mga taong walang binhi, kapag ka dumating ang message at ang word for the hour, remember, ang word for the hour, the thought of the word, kasi ito, 2,000 years ago, nagawa na to. Since maybe 6,000 years ago, I would say. Kasama na dito yung first 5 books of Moses. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Ang Bible, the first 5 book of Moses was 6,000 years ago. Time Jesus, or maybe hindi 6,000, kasi time lang ni Moses yun eh. Nagkaroon lang ng kapahayagan si Moses kung anong nangyari sa time nila Adam and Eve, right? Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? So from that time until this time, thousands and thousands and thousands of years nagawa yung Bible. Pero hindi ko ba pwede sa inyo sabihin na para kayo maligtas, gagawa ako ng malaking ark, pumasok kayo sa ark dahil babaha. Pwede ko ba sabihin sa inyo? Maniniwala kayo sa akin? Maniniwala ba kayo sa akin? Kapag sasabihin ko sa inyo ngayon, gagawa ako ng malaking arka ni Noah at pumasok kayo lahat doon dahil yun ang kaligtasan, maniniwala kayo? Panahon lang po ni Noah yun. Panahon lang ni Noah, di ba? So ang kaligtasan sa time ni Noah, pumasok ka sa ark. Kapag hindi ka papasok sa ark, wala kang kaligtasan. So sa panahon nila Moses, sumama ka, makinig ka sa akin. Let's go out and let's do an exodus, di ba? Kapag hindi ka sumama sa akin, hindi ka maliligtas, maiiwan ka sa Egypt. Di ba? Sabi ni Moses, come out, come out. Sumama ka sa akin. Kapag hindi kayo sumama kay Moses, maiiwan kayo sa Egypt, walang kaligtasan. Nakukuha niyo po bang sinasabi ko? Each and every time, nagsiset ng kaligtasan ng Panginoon. Pero magkakaiba ng message na kailangan nyo tanggapin. Hindi magkakaparehas. Kaya nga, ang sabi sa atin ngayon, it's the same word, it's the same Bible that we're looking at. It's the same Bible that everybody is reading. Pero yung panahon ni Paul is totally different from our time. Pero yung panahon ni Paul nakasulat na dito. Iba yung time ng kaligtasan nila, iba yung way ng kaligtasan nila, iba yung way ng kaligtasan nyo ngayon. Makakapakinig lamang kayo at maliligtas kayo kapag makikinig kayo dun sa prophet na pinadala at that certain age. If there's no prophet that you're not gonna listen to that certain age, hindi kayo makakasama, although everybody's using the same Bible. Are you getting it? Nakukuha niyo po ba? Balik tayo sa standards. So, standard ngayon ng panahon natin is to the standard of the revealed word.
And the revealed word would be this enlightened by the message of the hour. Nakukuha niyo po ba? Right? So, doon tayo makakapasok. Not unless na makapaniwala tayo doon, hindi tayo makakapasok. Kasi yun lamang ang kaligtasan ng panahon natin eh. Ang panahon ni Luther, iba. Ang panahon ni Wesley, iba. Right? Panahon ni Luther, you don't need the sanctification. Hindi mo kailangan maging holy. Hindi mo kailangan magpahaba ng buhok. Hindi mo kailangan ng mahabang palda. As long as you have that faith that came from God, is more than enough for you to be part of that salvation. Yun ang panahon nila Luther, right? But in our time, it's totally different. Kasi nagbago na nagbago. Sana po nakukuha natin. Sana po nakukuha natin. Gusto ko pong sabihin, merong mga form of worship na akala natin tama, pero hindi. Magbigay tayo ng mga sample sa Bible. Isang sample sa Bible, unang-unang nagkaroon ng maling worship is Eve. Ito si Eva, naniniwala siya, sabi ni Lord, kapag hindi ka kumain sa puno na yan, hindi ka maliligtas. Mabubuhay ka. So as long as you don't eat from the tree of knowledge of good and evil, you have the life. You have eternal life, not just life, but eternal life. Ibig sabihin, hindi ka papasok sa oras kasi forever kang buhay. Right? Hindi ka magkakaroon ng kamatayan. So, sabi ni Eve, hindi ako mamamatay, hindi ako mamamatay, hindi ako mamamatay kasi hindi ako kumakain. Pero pagka kumain ako dyan, mamamatay ako. Ngayon, hindi ako mamamatay. Namatay ba si Eva? Nung hindi siya kumain, hindi siya namatay. Nakukuha niyo po ba? Hindi siya namatay kasi hindi pa siya kumakain eh. Dumating ngayon ng Satanas. Sabi ni Satanas ngayon, mamamatay hindi ka tunay na mamamatay. Sabi ni Eva, mamamatay ako pag kumain ako. Hindi, sabi ni Satanas, hindi ka tunay na mamamatay. Mamamatay ako. Hindi ka tunay na mamamatay. Para ka pang magiging Diyos. Hindi, sabi ni Lord, mamamatay ako pagka kumain ako. Hindi. Malalaman mo ang mabuti at tama. Hindi ka tunay na mamamatay. Tapos, malalaman mo pa ang mabuti at tama. Tapos, para pang magiging Diyos. Nakita niyo po yung pagbebenta. Nagbebenta si Satanas, nagbebenta si Serpente, kung paano yung sinesel na siya ay kumain, si Eva ay kumain. Are you getting it? Nagbebenta siya na hindi ka mamamatay. So kayo ngayon, mostly yung mga nanay sa bahay, kapag kami tumating ng mga salesman, ay, panlinis po ito ng ref. Makakalinis po ito. Akala natin nakakalinis talaga yung pala, abo lang yung ginagamit. Diba? Pwede naman tayo kumuha ng abo. Tapos nilagyan na nila ng presyo, di ba? So, minsan nanduloko na lang, kaso naniniwala pa tayo. Ganun ang nangyari ngayon kay Eva. May standard na hawak si Eva. Anong standard niya? Mamamatay ako kapag kumain ako. Nangungulito, hindi ka tunay na mamamatay. Mamamatay ako. Hindi nga eh. Hindi ka nga tunay na mamamatay, para ka pang magiging Diyos. Malalaman mo pa yung mabuti at masama. Ganun ba? Sige na nga, makakain ako. Anong ginawa niya sa salita ni Lord? Binitawan niya. Naniniwala pa ba siyang mamamatay siya? Naniniwala pa ba siyang mamamatay siya? Hindi na siya naniniwala, di ba? Nakukuha niyo po ba? Everybody's getting it. Naniniwala pa bang mamamatay siya? Hindi na. Hindi na siya naman naniniwala mamamatay. Ang akala niya, hindi na siya mamamatay. But she thought that she's serving God. Ang akala niya, hindi na ako mamamatay, gagawin ko to, pero naglilingkod pa rin ako sa Diyos. Ang hindi niya nalalaman, kapag kumain siya, nawala na siya sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, mamamatay ka. Pero gagawin ko pa rin ang pagsisilbi, gagawin ko pa rin yung lahat ng buti na gagawin ko, pero nawawala na ako sa salita. So, she is doing something good for God. The thought that ang akala niya mabuti yung ginagawa niya, but it is totally wrong. It is already influenced by the devil. It is already a satanic worship, but she doesn't know. Akala niya sa Diyos pa, pero ang ginagawa niya, impluensya na ng diablo. Nakukuha niyo po ba? Are you getting it? Sana po nakukuha niyo dahil napaka-importante. Sabi ko sa inyo, napaka-importante. Everybody wants to be translated, right?
Lahat po ba tayo gusto ma-rapture? Amen. Lahat po ba? Amen. Part na nandito, ayaw nyo. Lahat po ba tayo gusto ma-rapture? Yung mga nasa likod, gusto nyo po ba ma-rapture dyan? So kung gusto nating ma-rapture, there's something that we have to learn, something that we have to do, something that comes up in our mind and in our hearts. Hindi lang sa kaisipan, kundi sa puso, malaman natin ang tamang pagsamba. Kung hindi natin malalaman ang tamang pagsamba, namamali na pala, posibleng gumagawa tayo ng gawain sa Diyos, pero mali na yung ginagawa natin. Another character, si Cain. Sabi ni Cain, Lord, hindi, bago pa pala si Cain, si Adan muna. Kasi akala ni Adan, nagkamali, tama yung ginagawa niyang way. After nilang magkasala, sabi niya, Lord, nakahubad kami. Sa kahubaran namin, ayoko makita niyo yung kahubaran namin. And I'm going to naked kami. And because of this nakedness, I don't want you to see us in this condition. At ang gagawin ko, maglalagay ako ng damit ng mga fig leaves. So he started sewing na nahisa ng fig leaves. Tapos kinover niya sa sarili nila. But that is not the perfect man of God. Ang akala niya, nakakagawa siya ng service ka sa Diyos. Sabi ni Brother Branham, that covering is a covering of religion. So you cannot go behind religion to cover yourself because the only way that you can meet God is through the blood. Amen. Walang iba. Hindi mo pa pwedeng mamit ang Diyos kung hindi sa dugo. Amen. Dugo lang ang pwedeng mamit mo ang Diyos. Kaya sabi niya, now I'm going to change whatever you have. Papalitan ko yung covering ninyo ng covering of the coat skin. Balat ng hayop ang ipapalit ko. Kasi mali ang ginagawa mo, akala mo, nagsisimba, akala mo, natanggal, hindi ko nakikita yung nakedness nyo. I can still see it. I won't be only seeing it unless you cover yourselves with blood of an animal. Amen. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Amen. So sabi ni Lord, sige, magpapatay ako ng hayop, kukunin ko yung balat, yun ang ilalagay ko sa inyo as a covering. Kaya lumabas sila sa Garden of Eden with a coat skin of animals. Everybody got that, right? Amen. After that, sino sumunod na character? Si Cain. Ano sabi ni Cain? Lord, napakadami ng biyaya ko ngayon. Punong-puno ang biyaya ko, yung napakagandang kamatis, napakagandang mansanas, napakagandang ubas, napakagandang pumpkin, ano yung pumpkin, kalabasa. Lahat ng prutas, lahat ng magagandang bulaklak, sabi niya, eto ngayon ang iaalay ko sa iyo. At kilalanin mo ang alay kong ito. Is he religious? Religious ba si Cain? Very religious. Sabi ni Brother Branham, he is very religious. Diba? Sabi sa atin ng Hebrews, his offering is already, is already excellent. Diba? Kasi pagdating kay Abel's offering is more excellent than Cain. Kaya ngayon, pagdating kay Cain, maganda na yung offering niya. Sobrang excellent na. Akala natin minsan, sufficient yung mag-offer tayo, mag-sacrifice tayo ng oras will be sufficient for you to be recognized by God. Let's open up the book of Genesis chapter 4. Meron akong gustong ipakita sa inyo. Genesis chapter 4. Nawawala po yung sa page ng Bible.
Genesis chapter 4. Sabi sa atin from verse 1, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain. Said, I have gotten a man from the Lord, and she again bare his brother Abel, and a keeper of a sheep and Abel was a keeper of a sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord, and Abel also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof, and God had respect unto Abel and to his offering. So, ano yung offering ni Cain? Nag-offer siya ng mga fruits of the land. Ano yung offering ni Abel? Kumuha siya ng kanyang pinakamataba na tupa at yun ang in-offer niya. So how did Abel did his offering? Through the blood. Paano kayo meet the Lord? Through the blood. Remember, you can only meet God, sabi sa atin ng message, you can only meet God through the blood. Nothing else. God will only meet the person through the blood. Nothing else. Kaya ngayon, through the blood, kinilala ngayon ng Diyos si Abel. Kaya sabi niya, and the Lord had respect unto Abel and unto his offering. So sumunod, but unto Cain and to his offering, he has not respect. Gusto ko po makita niyo yung bagay na to. Balikan natin yung scripture, okay? Sabi ng Panginoon, and the Lord had respect to Abel and his offering. So, hindi lang doon sa offering ni Abel may respeto ang Diyos, kundi rin i-respect ng Panginoon si Abel together with the offering. Amen. Ilan ang rini-respect ng Lord? Dalawa. Abel and the offering. Amen. Ilan ang tapos pagdating kay Cain, sabi niya, and the Lord said unto Cain, but unto Cain and to his offering. Si Cain, pati yung offering niya, he has no respect. Gusto ko pong ipakita sa inyo na whatever you offer becomes you. Kung ano yung nasa offering mo is the same way that God respects you. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Amen. So it's not just you who is being respected by God, but your offering is also respected by God. So depende sa magiging offering mo, that's how God and you yourself will be respected by God. Amen. The offering and yourself will be respected or not respected by God. Nakukuha niyo po ba yun? Ay, gusto ko po maging clear sa inyo yun, no? It is not just the offering and it is not just you. It is both you and the offering. Nagiging isa kayo ng offering mo. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Okay. So, sabi sa atin ngayon, Cain and to his offering he had not respect, and Cain was furious. Nagalit si Cain. Hindi na respeto yung offering niya, tapos nagalit pa siya sa Diyos. Para sino ka para magalit sa Diyos, no? Eh, ikaw na nga lang itong nagsa-service sa akin, tapos magagalit ka pa sa akin. Sabi ng Panginoon sa kanya ngayon, we know that God respected the offering of Abel because Abel has a revelation. Amen. Nakukuha niyo po ba yun? Amen. That is the importance of revelation. Na ang revelation kapag wala sa ginagawa ninyo, hindi kayo marirespeto ng Diyos. Amen. So all things needs to be done through the revelation of God. Hindi sa sarili nyo hindi sa standard ninyo. I'm going to go back to that standard dahil babalik tayo dun sa standard, right? Meron kayong standard na akala nyong tama kapag ka tinapat ang salita ng Diyos at ayaw nyo makinig sa salita ng Diyos, yung standard nyo ang nasusunod. At kapag ka ang standard nyo ang nasunod, wala kayo sa Diyos. Kapag ka dumating sa inyo ang standard ng Diyos, at sumabay kayo sa standard ng Diyos, na salita ng Diyos, kahit na anong meron kayo, babitawan nyo yan. At sasabihin nyo, Lord, I submit myself unto you because now you become my standard. You started yielding yourself unto God. Are you following what I'm saying? Yes. Sana po nakukuha nyo yung sinasabi ko, napaka-importante muli, sinasabi ko sa inyo. Kasi maraming tao ang nananatili sa kanilang kaisipan na akala nila sila yung mga tama
Pero ang katotohanan, wala sila sa tama dahil gumagawa sila ng sarili nilang kaisipan na yun ang panghahawakan nilang tama. Amen. Okay? Malinaw po tayo doon, ha? Okay. So, sabi ni Lord, kung gumawa ka ba ng tama, hindi ba kita kilalanin? So, even though that Cain has no seed, Abel has a seed. Ibig sabihin, merong mga taong may binhi, may mga taong walang binhi. Kahit wala kang binhi, binibigyan ka ng pagkakataon ni Lord na magsisi. Ganon kalawak ang biyaya ni Lord. Ganon kalawak ang grace ng Panginoon na kahit ikaw ay walang binhi, meron kang chance na magsisi ng kasalanan mo. Kung ikaw ba ay gumawa ng tama, hindi ba ikaw ay kikilalanin ko rin, sabi ng Panginoon. And He allowed Cain to go. But rather than Cain changing his way, instead na si Cain itama yung mali niyang ginawa, pinatay niya si Abel. Was he given a chance to correct his way? Yes! He was given a chance. Kaya ang bawat isa, laging may pagkakataon ang Diyos na binibigay na itama ang ating sarili. But now comes your decision whether you want to do it or not. Sasabihin ko ba, ikaw na kayo na magdi-decide sa sarili mo. Lord, sinaktan mo ako, ayoko na sa'yo. Ang iba naman sasabihin, Lord, salamat po sa inyong pagsaway. Dahil itinuwid niyo ako at magmula ngayon isasapit ko ang aking sarili sa inyo. Instead na ako ay magalit, lalo pa akong lalapit. Instead na ako ay magtampo, Lord, lalo ko kayong mamahalin. Instead na ako ay masaktan, Panginoon, tulungan niyo ako sa sensitivity ko na lagi akong nararamdam kapag ako ay nire-rebuke. Are you getting what I'm saying? Hindi masama ang rebuke. Masaya ba kayo pag nare-rebuke kayo? Masaya ba kayo? Sabi ng Panginoon, I love those I love, I rebuke and chasten. Kaya dapat nagiging masaya kayo kasi every time that a rebuke comes, minamahal pa kayo ng Diyos. Pinapaalalahanan pa kayo. At sinasabi, lumapit kayo. May pagkakataon pa. Hindi huli ang lahat. Yun ang sinasabi ni Lord. May pagkakataon. Hindi huli. Huwag kayong masasaktan. Kaya kapag si Brother Dennis nangaral sa inyo, huwag kayong masasaktan. Dahil bawat pangangaral may pag-ibig na kalakip. Hindi kami nangangaral dahil gusto lang namin kayo saktan. No! That is not our intention. Our intention is makasama namin kayo sa darating na translation. Sama-sama ang bawat isa sa pagbabalik ni Lord. Na walang maiiwan kahit isa. That is the desires of our hearts. Yun ang desire ng puso ng mga ministro. Hindi makasakit, kundi ituwid dahil alam niya na may mali ang nangyayaring mali. I hope you're getting what I'm saying here. Huh? Hallelujah. Sabi po lang, hindi ko na po nasunod yung pattern ng mensahe ko. Hallelujah. So, okay lang po ba sa inyo? At anong oras na po ba tayo? Sana po hindi kayo naiinip sa mensahe natin. Maaga pa po. Hallelujah. So let's open up a scripture. Ay, hindi po scripture. Sabi ni Brother Branham in the message of Hebrews. Ito sabi ni Brother Branham sa atin. And by faith, through grace, we walk and accept our pardoning. Amen. And by faith, through grace, we walk and accept our pardoning.
And the Holy Spirit brings us into this fellowship with Him. And the Holy Spirit brings us into this fellowship with Him, and we walk no more after the things of the world. And we walk no more after the things of the world, but we walk in the Spirit. And by faith, through grace, we walk and accept our pardon. Pardoning. Pardoning. The message is Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5 and 6. Ito na po. Ito. Yeah. So by faith, through grace, we walk in, accept our pardoning. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pardon sa atin ng Panginoon. And the Holy Spirit brings us into this fellowship with Him. Ano magbibigay ng fellowship sa Diyos? Do you think, alam niyo po ba yung tatlong bagay na ibinabalik sa atin ng Panginoon sa huling panahon? 3 things that were lost by Adam. Remember, anong inheritances ni Adam na na-lost niya? He lost the fellowship with God. Remember? Tandaan niyo po yun kasi napaka-importante para sa inyo. You lost the fellowship with God. Another thing that you have lost is the eternal life. At another thing that you have lost is the dominion over the earth. Okay? You have lost the fellowship with God because the very plan of God, ang plano lang ng Diyos, walang iba kundi makasama niya ang kanyang family. That's the only thing. Dahil nagsusolo siya from so many, from eternity, from eternal, remember, nagsusolo siya, sabi niya, ayoko na magsolo, gusto kong magkaroon ako ng, I have to be with my family. Ayan yung ginawa tayo. It's because He wanted to be with us. He always wanted to be His family. Kaya sabi natin that Godhead is no longer one God, but Godhead, we become part of that Godhead, and that is God and His family. Are you following what I'm saying here? Kaya huwag niyo sasabihin na Godhead is just one God, okay? You are part of Godhead. Nung ibinuhos ng lahat ng Panginoon kay Jesus at binuhos ni Jesus Christ ang lahat sa kanyang bride, you become a part of the bride at tayo ay naging part ng Godhead. Remember, you are a body of God. You become the body of Christ. If you are the body of Christ, you become part of that. Otherwise, hindi ka kabilang. Huwag niyo sabihin hindi kayo kabilang. Dapat sabihin niyo kabilang kayo. So, He wanted that fellowship. One, remember? Another thing is He wanted to have the dominion. Adam lost the dominion. Adam lost the fellowship with God. Adam lost the dominion over the earth. And Adam also lost the eternal life. Kaya pagpasok nung nawala yung eternal life, pumasok ang what? What came in? Death. Remember? Nung nawala ang eternal life, pumasok ang kamatayan. Ulitin ko, nung nawala ang eternal life, ang pumasok kamatayan. So si Adan, every time na nagbe-birthday siya papunta sa kanyang kamatayan. Nakukuha niyo po ba yun? You're counting the age and when are you going to die? Yun ang birthday natin, ang totoong birthday natin. Nagbibilang tayo ng age. Oh, 29 na naman ako. Oh, 30 na naman ako. Oh, 50 na naman ako. Oh, 51 na ako. Pero ang binibilang natin, kung kailan tayo mamamatay. Kasi wala pa yung eternal life. Not unless you have eternal life. Kaya ang tao nagsaselebrate, celebrate na naman silang isang taon nila. But actually, that is, they're going to die. They're nearing death. As long as, totoo po ba? Yes. As long as you age, you're nearing death. As long as you age, habang tumatanda ka, lumalapit ka sa kamatayan. Yes. Sana po nakikita niyo yun. Yes. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang nawala at tinanggal sa kayadan, eternal life. Kaya pumasok tayo sa oras. But when eternal life was there, we are out of time. We are not bound of time. Di ba? We are in eternity.
Wala tayong, hindi tayo hinuhold ng oras, bali wala sa atin ng oras. But when death came in, tsaka lang nagbilang ang oras kay Adan. Are you following me? Are you following me? Kaya sabi natin, tatlong bagay na nawala sa kanya, and one is fellowship, at napakahalaga ng fellowship. Sabi sa atin, Brother Branham in this message, that fellowship can only be done in the Holy Ghost. Without the Holy Ghost, there is no fellowship. Hallelujah. Ulitin ko, without the Holy Ghost, there is no fellowship. Ulitin natin, without the Holy Ghost, there is no fellowship. Do you believe that? You have to. Hindi nyo pa pwede, hindi paniwalaan because sinabi sa atin ng prophet, right? So, it is so important that new birth happens in us. Without the new birth, you're not gonna get the Holy Ghost. Pagka walang new birth, walang Holy Ghost. It doesn't matter how long you are in the message. Hallelujah. It doesn't matter how many books have you read and you have memorized. Amen. If you never receive the Holy Ghost, everything is useless. Amen. Baliwala ang lahat. Baliwala ang lahat. Punta ka ng church every Sunday. Baliwala kapag ka hindi ka nagkaroon ng new birth. Yes. Baliwala kung wala ang Holy Ghost sa iyo. Hindi ka makakakuha ng tamang fellowship. Walang gana sa loob mo every time na papasok ka kasi wala ang Holy Ghost. Because it is the Holy Ghost that will bring fellowship with God. Amen. It is only the Holy Ghost, nothing else. Not men, not your family, not your pastors. No one can bring that perfect fellowship except that Holy Ghost. Amen. Dapat makuha niyo po yun. Kasi every time na pupunta kayo ng church, hindi kayo nagpupunta para sa kahit anong bagay. Hindi kayo nagpupunta dahil pinilit ako ng nanay ko. Hindi ka nagpupunta dahil pinilit ka ng asawa mo. No. So, remember the hierarchy ng kahalagahan ng pagpapahalaga natin sa Diyos. God is always first. Amen. Do you believe that? God is always first. He is higher than your families. Hallelujah. Huwag nyo kayo dadahilan na hindi ako makakapunta kasi uunahin ko yung family ko. That is wrong. You love God better than your family. If there's something wrong with your family, approach nyo si Lord para magkaroon ng solusyon ng inyong pamilya. Are you getting what I'm saying? It is always God. Always God. Always God. Always God. Prioritize God. Yun ang kahalagahan. Kaya kayo sa susunod na linggo, may kasabitan kayo kasi yung Diyos ang hinahanap nyo. Kasi nag-expect kayo na mayroong Diyos na kayo mamimit. Are you getting it? Ganoon. Kaya hindi nyo sasabihin, Sunday na naman. Pwede naman ako dito na lang sa bahay. Sunday na naman, nakakatamad na magpunta doon. Why? Kasi hindi kayo nagkakaroon ng fellowship sa Diyos. Kasi ang hinahanap yung fellowship, ay makikita ko na naman si sister ganito, magkwekwentuhan na naman kami. Magkwekwentuhan na naman kami ng utang ni ganito tsaka ni ganyan. Magkwekwentuhan na naman kami ng buhay ni ganito. Wrong, that's wrong. Right? Are you getting what I'm saying here? Sana po nakukuha niyo yung sinasabi ko. The Holy Spirit brings us into the fellowship with Him and we walk no more after the flesh. We walk no more after the world, but we walk in the Spirit. Quicken. Ano yung sabi ng quicken? What does it mean? Quicken. Ano yung quicken? Binuhay. You are made alive. Binuhay. Hindi kayo patay. Ang iglesyang to, hindi patay. Ang iglesyang to, umaamin sa Diyos. Ang iglesyang ito, nagpupuri sa Diyos ng buhay. Hindi kayo pwedeng nakatunganga lang dyan, na kahit na nanalapit na at sumasabog na yung katuwaan nyo na nahimik pa kayo. If there's a joy in you, papalakpak kayo sa Diyos. If there's a joy in you, sasabihin nyo, Panginoon, maraming salamat. Natutuwa ako at patuloy ako magpupuri sa inyo. Buhay. Quickened. Hindi pa pwedeng, napaka-seryoso naman itong iglesyang to. ang iglesia ng ginawa ng Diyos maingay. Tandaan niyo po yan. Walang ginawa kundi magpuri. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Hallelujah. Magpuri tayo na magpuri sa Panginoon kasi yun ang gusto niya sa atin. Quickened. The word, ang salita, dumating sa inyo.
binuhay ang salita na dumating sa bawat isa. The word came to us. What is that word? That is God Himself. What is that word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and that Word came to us. Dumating ang Diyos sa inyo. Ang Diyos na buhay ang dumating. Hindi ang Diyos na patay. Quickened. Hallelujah. Here I am. And who was once dead in sin and trespasses, na ako'y dati nabubuhay sa lahat ng kasalanan at lahat ng trespasses. Pero sabi ngayon, eto na ako. Lahat ng pagnanasa ko. Lahat ng pagnanasa. Hindi sinabing kapirasong pagnanasa. Lahat, all my desires is to serve Him. Are you getting it? Right? Nakukuha niyo po ba? Dumating na ba kayo na lahat ng desire niyo, Lord? Kakaiba yung puso ko ngayon. Yung puso ko gusto nang magsimba, gusto nang magpuri, gusto nang kakaiba kasi ang desire ng puso ko ay mag-service lang sa inyo. That's a different type of service. Rather than coming to church, kainit naman dito sa iglesia ito. Pupunta lang tayo sa church, ang konti ng electric fan. ang konti ng aircon. Pagpapawisan na tayo, gugutumin tayo doon. Are you getting what I'm saying? Yes, amen. Check your intentions. Kasi meron tayong intentions na tama sa Diyos. Okay? Kaya sabi sa atin, darating ang time. So, kung hindi pa dumarating, darating ang time. That the word will come to you. Kung hindi pa dumarating, it will happen. It will come. That the word will come to us. And my desires is to serve Him. All my love, lahat ng aking pag-ibig ay sa Kanya na lamang. Lahat ng pag-ibig ko sa Diyos ko na lang ibibigay. May pag-ibig ako sa family ko, but my family becomes secondary. Pero uunahin ko lagi ang Diyos. Are you getting it? Are you getting it? Hallelujah. And my love is to Him. All my walks want to be in His name. Ang lahat ng lakad ko ngayon ay gusto ko na sa Kanyang pangalan. Hindi sa pangalan ng asawa ko. Hindi sa pangalan ng anak ko. Kundi ang lahat ng lakad ko ay sa pangalan ni Jesus. Lahat ng lakad ko. So, wherever I go, saan man ako magpunta, whatever I do, kahit na ano ang gawin ko, nagluluto man ako, namamasada man ako, sumasakay man ako, nagtatrabaho man ako, naglalaro man ako. Ang sabi ni Brother Branham, if I am hunting, if I am fishing, di ba? If I am playing ball, kung ikaw man ay naglalaba, kung ikaw man ay namamaladya, kung ikaw man ay natutulog, kung ikaw man ay nagtatrabaho, kahit na ano pa ang ginagawa ninyo. Are you getting it? Hindi lang sa minsan. Sabi niya, anytime I go, I must be Christ that is in me. Kahit na anong gawin ko, kahit saan ako magpunta, dapat ang sitwasyon ko sa buhay ay ang Kristo ay nasa akin. Hindi lang si Kristo magiging inyo kapag ka nasa loob kayo ng church. Hindi lang sasabihin nyo, pumunta na naman ako ng church, pagkatapos wala na naman si Kristo. Are you getting it? Are you getting it? Ang gusto kong sabihin sa inyo that this is the real worship to God. So, not in such a life, na sasabihin ng mga tao that will make men long to be that way. Nasasabihin ng mga tao na nakakakita sa inyo, gusto ko rin ang buhay na meron ka. Itong sister na ito kakaiba. Kahit nagtatrabaho ka, kahit estudyante ka pa, kahit nanay ka lang, kahit nag-aalaga ng bata sa mga kapitbahay mo, nakikita ka, etong si sister na to, pero kakaiba sa buhay niya. Kasi nakikita ko si Kristo sa kanya, na hindi ko nakita sa ibang kapitbahay ko. Etong estudyante na to, hindi ko nakita sa ibang classmate ko, pero ganun siya. Etong driver na to, hindi ko nakita sa ibang driver. Etong magsasakang to, etong mga islang to, hindi ko nakikita sa iba. Kakaiba! Bakit kasi yung Espiritu ng Diyos ay nasa sa inyo na hindi makikita sa iba?
Makikita lang dito sa huling kapanahunan sa buhay ng mga mananampalatayang totoo. Are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm saying? Let's open up John 4, 23 and 24. John 4. But the hour cometh, and now is, ngayon, sa panahon natin, when the true worshipers shall worship the Father. Meron palang panahon na, at merong time, merong age. Are you getting what I'm saying? Merong panahon na merong nadarating na merong tatawaging totoo na mananamba. Ibig sabihin, merong mga worshipers, pero merong mga true worshipers. Merong worshipers, merong gumagawa ng worship sa Diyos. Ulitin natin, posibleng wala sa kanyang kalooban, pero darating ang oras, darating ang time, na merong totoong mananambahan na sasambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. There will come a time. Are you following what I'm saying? Are you following it? There will come a time, but the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in His Spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. The Father, no one has seen God at all time. The Father, no one has seen the Father at all time. Everybody believes that, right? Bakit? Kasi ang Diyos nung nakita na sa katawanan ni Kristo as a word, as a logos. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? That Father that was not seen. No one has seen until today. No one has seen that Father. Kasi yung Father nagpunta doon sa kanyang sisidlan na tinawag niyang anak. Remember? At that Son, He called it the Christ. And that Christ was the same as the Logos. Are you following what I'm saying? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? So, yun, that word, that Logos, that word is the one that came to us. Same. That is that Father and that Logos is in us. Iisa lang sila. They are not two persons, okay? Hindi sila dalawang tao, iisa lang sila. But that same Logos is in us right now. No one can worship Him except that Spirit is in us first. Hindi kayo makakagawa ng totoong worship sa Diyos that unless yung Espiritu ng Diyos nasa sa inyo. Yan ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi dito. Kaya sabi ni Brother Branham, the Spirit, the Holy Spirit must be in us to serve God. True worship is hindi na yung pagpunta lang dito tuwing linggo. Baka ang akala nyo ang pagsamba, pagpunta lang dito tuwing linggo. Wrong. Mali kayo. True worship, sabi ni Brother Branham, wherever I go, whatever I do, I will serve Him. True worship, ang definition natin ng true worship na ngayon, is the way of your living in God. The true worship is ang pamumuhay nyo araw-araw. Hindi lang once. Hindi lang tuwing Friday, o hindi lang tuwing Wednesday, o hindi lang tuwing Sunday. True worship is your life that is being seen by the others because that is the Word of God that is being reflected out. That is the same Spirit that is being worshipped by, that Spirit worships God through your lives. Are you getting it, Brian? Nakukuha niyo po ba? Hindi kayo makakapanambahan ng totoo kung akala niyo pupunta lang kayo dito tuwing Sunday. That is useless. Unless na yung buhay niyo ay nai-align niyo sa Diyos. That is real worship with God. Kaya hindi lang Sunday. Kahit paglabas ko, nagwo-worship pa rin ako. Kahit nagmamaneho ko, kahit natutulog, kahit naglalaba, kahit nagluluto, kahit kumakanta, nagwo-worship ako sa Diyos. Kasi yung buhay nyo ang nagwo-worship. Are you getting it? Nakukuha nyo po ba? Hindi kaya kung yung buhay ng Diyos ay nasa sa inyo, it is true. Wala kayong masasabing iba sa iba. Hindi kayo makakapagsalita ng masama sa ibang tao. Hindi kayo makakapagkwento ng masama patungkol sa ibang tao. Hindi kayo makakapagsabi ng wala kayong pakialam sa buhay nila.
Ang pakialaman ninyo yung buhay nyo sa Diyos. Ano ako sa Diyos? Ako mismo sa Diyos. Anong relasyon ako meron? Bago ko papuntahan ang aking kapatid, ikaw muna, tignan mo yung relasyon mo sa Diyos. Kasi kung hindi maayos ang relasyon mo, sino ka para magtawid ng buhay ng iba? You have no right. Are you following me? Mabuti sana kung itutuwid mo. Paano kung pag-uusapan nyo lang? Paano kung sisirain nyo lang? Paano kung wala kang gagawin kundi purong panininga na nasira yung influensya niya dahil mas malala pa sa pinatay ko si Abel? Sasabihin sa'yo ni Lord, kung sakasakali ba ginawa mo yung ginawa ni Abel, hindi ba kita patatawarin? Are you getting what I'm saying here? Are you getting? May pagkakataon ang bawat isa na magtuwid ng kanilang buhay, hindi tinatanggal ni Lord yun. Hindi tatanggalin ni Lord yun. As long as the grace is still with us, you can always say, Lord, forgive me. At ituwid niyo po ako at tulungan niyo po ako, Panginoon, kung sakasakali wala pa ako sa posisyon na iyon. Lord, I need you. Lord, ito po ang buhay ko na gusto kong ihain sa iyo. Hindi ko kakayanin sa aking sarili. Lord, how can I walk the way that you wanted me to walk? Paano ako makakalakad na sa bawat gagawin ko kayo ang lalabas? Kung hindi ko pa nagagawa, kayo nakakalam sa buhay niyo. Hindi ko alam ang buhay niyo. Hindi ko po alam ang buhay ng bawat isa. Sabi ko po sa inyo, 3 yung messages ko ngayon. Pero ito yung nilagay ni Lord sa puso ko na may pangalan sa araw na ito. And I know that it has a purpose. Hindi hahayaan ni Lord na lumabas ang mensahe na ito kung hindi niya gusto na lumabas para sa church na ito. Are you getting what I'm saying here? Hallelujah. So alam natin ngayon that the way of worship is the way of life. Ang worship, the real worship that you have to do is pamuhay ka na ang i-reflect mo ang buhay ng Diyos. Paano mo i-reflect? Holy Ghost must be there. How are you going to get the Holy Ghost? New birth must be there. Kapag ka walang new birth, there's no Holy Ghost. If there's no new birth, you cannot worship God the way that He wanted you to worship. Do you follow what I'm saying? Paano mo mamimit ang Diyos? Sa pamamagitan ng paano nyo mamimit ang Diyos? Sa pamamagitan, you can only meet God through the blood. Remember? Nakalimutan nyo na kagad. Kanina ko lang sinabi, kinalimutan nyo kagad. Paano natin mamimit ang Diyos? Through the blood. Nothing else. Through the blood. But that was, in the old days, it was the blood of animals. But sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, once and for all, ibibigay ko ang aking anak para sa inyong lahat. Wala nang sakripisyong gagawin. Only one sacrifice that was done at the cross of Calvary. Are you getting what I'm saying? Behold the Lamb of God. Remember? Na in-offer sa bawat isa sa atin, siya kayo na naging sacrifice. Nakukuha niyo po ba? Naiintindihan niyo? So, we cannot meet God not unless we go to the blood of Christ. You can never meet God because God will only look at the sacrifice. Malinaw po ba? Malinaw po ba? So, you can never meet God not unless you go to the blood. And that's the blood of the sacrifice. And right now, our sacrifice is the blood of God. And that blood is still atoning for us. Nag-a-atone pa rin siya. Effective pa rin siya. Hinahawakan niya, pinoprotektahan niya pa rin kayo. Dahil mahal pa rin kayo. Binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon makabalik sa Kanya kung sakasakaling hindi pa kayo nakakabalik. Are you getting me? Amen. Hallelujah. Another character. Ito ay si Saul. Bago kay Saul, tingnan muna natin ang isang character na magkapatid. Let's open up the book of Leviticus 10. Leviticus 10:1. Merong anak si Aaron. Ang pangalan ng kanyang anak, si Nadab, tsaka si Abihu. Leviticus chapter 10, verse 1. Thank you, brother. Leviticus 10:1.
and Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. Bigyan ko muna kayo ng istorya. Ang istorya nito, kakilala niyo si Moses? Everybody knows Moses? Amen. Everybody knows Moses? Amen. Everybody knows Moses? Amen. Walang nag-aamin eh. Amen. Everybody knows Moses? Ayun. Mag-aamin po kayo kasi kapag hindi kayo mag-aamin, titigil na yung nangangarag. Kami kumukuha kami ng hatag galing sa inyo. Kaya napakahalaga na kayo nakikipag-usap sa amin. Kaya tinitignan namin kayo. Ganun ang mga mangangaral, nahihirapan kami na makahatak. At paano natin hahatakin ng Panginoon kung hindi kayo hahatak? As long as you keep on pulling, pahahatakin nyo ng hahatakin ng biyaya na galing kay Lord. Naniniwala kayo doon? Ayun. Dapat po maging buhay ang iglesia. At napaka-importante ng buhay na iglesia. Okay? So, Aaron. Sino makakilala kay Moses? Everybody knows Moses? Kakilala nyo si Aaron. Kapatid ni Moses. Si Aaron, kapatid ni Moses. Si Aaron ay si Moses, nasa lahi sila ng Levitical priesthood. Alam niyo yung mga Levites? Yung Levites kasama sa 12 tribes. Diba? Yung sa out of the 12 tribes, yung isang pamilya, ginawang mga Levita, sila yung mga pari. Lahat ng pari, dadaan lang sa linya ng mga Levita. Kasama dun yung family ni Moses at ni Aaron. Do you follow me? Sana po nasusundan niyo ako. So, nung gumawa sila ng temple construction, ano yung construction ng temple? Merong outer court, merong inner court, at merong yung holiest of holies, right? Tandaan niyo po yan. Outer court, your bodies. Inner court, your spirit. And holiest of holies is your soul. Tandaan niyo po yan. Kung paano construction na ginawa ng Panginoon sa temple na ibinigay yung plano na kinuha pa ni Moses sa heavens. Binigay ng plano ng Panginoon kay Moses yun, galing sa heaven. Ibinigay kay Moses. Ibinigay kasi tayo yung magiging templo ng Diyos. Hindi nyo ba alam? Kayo ang mga templo ng Diyos. Naalala nyo po yun? No, you're not. We are the temples of God. Alam nyo yun, di ba? Kaya yung templo na yun, ganun din. Mayroong tatlong level, may tatlong part. And that's the same part na nangyari doon sa templo na nandun sa wilderness. Back to Moses and Aaron. Everybody's still listening, right? Back to Moses and Aaron. Ito ngayon si Aaron, meron siyang, ano si Aaron? Priest. High priest. Hindi lang siya basta priest. He is the high priest. So, doon sa part ng temple, sa loob ng inner court, ang pwedeng pumasok lang ang mga priest. Sa outer court, lahat, buong congregation, lahat kayo pwede doon. Pagdating doon sa inner court, yung mga priest, mga ministro lang ang nakakapasok. Pero pagdating doon sa holiest of holies, isa lang ang makakapasok, which is the high priest. Taon-taon ang ginagawa noon, nag-o-offer siya ng dugo. Pagka-offer ng dugo, para sa lahat ng buong nasyon ng Israel, i-cover niya, sabi niya, Lord, kailangan maging worthy sila. Ilalabas yung dugo ngayon ng mga tupa para i-cover ang kasalanan nila for 1 year. Taon-taon ginagawa nila. Nagkaroon ng anak ngayon si Aaron. Ang anak niya naging pari kasi pari sila. Kung pari si Aaron, sa tingin niyo ba etong mga anak niya lumaki ng nasa mundo? Pari si Aaron, yung mga anak niya ba lumaki sa mundo? No, di ba? Lalaki yun saan? Sa pagtuturo ng pari. Train yun, tinrain ng, ganitong ginagawa ng pari. Baka sakristan pa, di ba? Magmula sa pagsasakristan, ganitong gagawin mo. Hanggang sa maging pari sila. Ibig sabihin, etong mga to, walang nasa pamilya sila ng mga pastor. Nasa pamilya sila ng mga ministro. So, yung anak niya, lumaki, ang uncle niya, propeta. Ang kay Tito Moses. Si Tito Moses, prophet si Tito Moses. Di ba? Ang tatay ko high priest siya.
Yung mga anak ni Moses, kapag magsasalita siguro, nakikwentuhan ko. Yung tatay ko, high priest. Yung uncle ko, propeta. Nakukuha niyo po ba yung buhay ng mga anak ni Moses? Ni Aaron? Nakikita niyo yung buhay ng anak ni Aaron? Amen. Si Sisto lang ang nag-iwan. Nahihirapan na ako magsalita. Hindi niyo makuha yung buhay ni Aaron. Ulitin ko yung buhay ni Aaron. Nakukuha niyo ba yung buhay ni Aaron? May dalawa siyang anak. Yung dalawa niyang anak naging pari. Ibig sabihin, lumaki siya na nasa simbahan. Tama ba? Lumaki siya sa simbahan. Kasi pari yung dalawa niya, yung anak niyang dalawa eh. Lumaki siya sa tamang pagtuturo. Lumaki siya sa pangangaral ng tatay. Lumaki siya sa pangangaral ng kanyang tito na si Moses. So, lumaki yung mga anak ni Aaron na aral sa scripture. Ibig sabihin, mga nasa mensahe sila. Mga anak sila, mga apo, mga pamangkin ng mga ministro, ng mga pastor. Amen. Nakukuha niyo po ba? Amen. Okay. So, ngayon, nagkakaunawaan tayo. Ito ngayon, sabi sa Bible, and Nadab and Abihu, yung dalawang bata na pinalaki sa Bible, yung dalawang bata na pinalaki sa mensahe, yung dalawang bata na pinalaki ng tatay niya na maging tama ang gawain, yung dalawang bata na nakikinig sa propeta, are you following what I'm saying? Nadab and Abihu, sons of Aaron, took either of them his censer. Kumuha sila na sarili ng pag-offer ngayon. Dumating na yung time. Oh, kayo na nga mag-o-offer ngayon. Pinahintulutan sila ni Aaron. It is your time na pumunta doon sa kumawak ng frankincense at mag-offer sa Diyos. Sa altar ng prangkisa. Meron dalawang altar. Isang altar nasa labas, yung altar ng sacrifice. Yung nasa loob ng inner court is an altar of frankincense. So, sabi, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire. Bakit strange fire? Papaliwanag ko na naman po. Okay, balik tayo dun sa templo. Imagine niyo yung temple. Nag-imagine kayo ng temple? Merong outer court. Sabihin natin ito yung temple ha. Outer court. Yung kalahati niyan, ito, kasama sa outer court. Pagpasok dito, inner court na yan. Ito, holiest of holies. Ito yung inner court, ito yung holiest of holies, ito yung outer court. Malinaw? Malinaw? Okay, ang outer court, hanggang dito sa labas yan, nakikita yan, kahit ang tao din dyan. Kung pwedeng lahat ng tao nandiyan sa outer court. Pero sa inner court, dito sa inner court, ang makakapasok ng mga paki. Dito sa holiest of holies, high priest lang ang makakapasok. Nakikita niyo po? Okay. Pagdating dito, sa labas, meron tinatawag dito na altar of offering. Dito ang altar of sacrifice. Dito sila maglalagay ng kanya-kanyang sakripisyo. Na papakain yung hayop, ilalagay doon, susunugin ng Diyos yun. Alam niyo ba yung istorya ni Elijah tsaka ng 400 prophets? Everybody knows that story? Nung nakipaglaban si Elijah, yung showdown on the Mount Carmel, di ba? Nakipaglaban siya sa 400 prophets ni Baal. Tapos nag-offer siya, pero merong isang apoy na nanggaling sa taas. Bumaba, kinonsume yung yung offer ni Elijah. Do you remember that? Same ang ginagawa ng Diyos dito. Every time na mag-o-offer sila sa altar of sacrifice, ang gagawin ng Diyos, susunugin niya yun, galing ng apoy, galing sa langit. Bababa, i-consume niya. Sasabihin ng Diyos, kinikilala ko ang iyong sacrifice. Pagdating kay Abel, paano nalaman ni Cain na kinilala yung kay Abel? Kasi mayroong apoy na nanggaling sa langit at kinonsume yung kay Abel. Kaya nakilala, kaya nalaman ni Cain. Oh, kinilala mo yung sa kanya, yung sa akin hindi. Are you following what I'm saying? Yes. Saan nagagaling yung apoy? Sa langit. Coming from heaven. Bumababa para i-consume yung sacrifice. Ngayon, ang ginagawa ngayon, ang procedure sa kanila, sabi ng Diyos, yung apoy na yan is a heavenly fire. Hindi yan gawa ng tao. Kaya dito sa loob ng inner court, merong tatlong bagay na nasa sa loob dyan. Nandyan ang showbread, table of the showbread, na gumagawa ng communion ng mga pare. Nandyan din ang menorah. Ang menorah is the 7 candlesticks. Alam nyo dapat ang 7 candlesticks dahil pinag-aaralan nyo 7 church ages, right? So ang menorah, yung 7 candlesticks.
Are you following what I'm saying? Amen. So yung 7 candlesticks, hindi sisindihan yun ng kahit na sinong tao. Ang gagawin ng pare, lalabas siya doon sa labas, pupunta siya doon sa bar, burning sacrifice, kukuha siya ng apoy, dadalhin niya dito sa loob, at lalagyan niya yung candlesticks ng apoy galing sa Diyos. So from one, yung isa, lalagay niya naman yung isa, lalagay niya naman yung isa, hanggang yung 7 candlesticks magkaroon na ng apoy. But that fire didn't came from man. That fire came from God. Kasi galing yan dun sa labas, sa sacrifice. Do you follow? Amen. Everybody follow, right? Amen. So, mayroong burning incense dun sa loob. An altar of incense na may hawak sila ngayong mga maliliit lang na mga botelya. Kailangan nilang sindihan yun ng apoy. Pero yung apoy dapat manggagaling sa 7 candlesticks. Ilalagay nila doon. Nakukuha niyo ba yung story? Amen. Ang ginawa nitong dalawang to, kumuha sila ng sarili nilang apoy. Kaya ang sabi sa atin dito, and put the fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire, kasi yung apoy hindi nanggaling sa Diyos, kundi gumawa sila ng sariling pagdiningas. Nakita niyo po ba? Amen. Okay. So, ibig sabihin, hindi kinikilala ng Diyos ang mga ministro na gumagawa ng sarili nilang apoy. Dapat ang apoy at ang ningas nang gagaling lagi sa Diyos. Hindi pa pwedeng gumawa ng revival ang kahit na sino. Hindi pa pwedeng sabihin ng revival, kunin natin sa praise of worship. O, malaki yung simbahan namin, magandang tugtugan namin. Dito namin gagawin ang revival para, nasa presensya kami ng Diyos. Makikita nyo ngayon sa ibang mga churches sa denomination, sarap magtuloy dito. Ang ganda ng awitan, ang ganda ng tugtugan, para ako nasa langit. Kasi kinukuha nila yung revival sa strange fire. Kinukuha nila yung revival sa akala nila yun ang makakapagdala ng mga tao sa tama. Are you following what I'm saying? Tuloy natin ngayon. So, and offered strange fire before the Lord, which He commanded them not. Bawa, sister, sabi ng Diyos, huwag niyong gagamitin yan, pero ginamit nila. And there went out fire from the Lord and devoured them. At mayroong apoy na nanggaling sa Diyos at kinain sila at nilamon sila at kinonsumo sila. Sila ngayon ang sinunog ng Diyos at sila ay namatay. Are you following what I'm saying? Amen. Akala nila gumagawa sila ng tama. Akala nila yung pagsisimba nila ay tama na. Akala nila yung worship na ginagawa na religiously. Gagawa sila ng akala nila. Gagawa sila. Makagawa nga ng sariling apoy. Siguro matutuwa ang Diyos kapag gumawa ako ng sarili kong apoy. So, gumagawa sila ng worship na akala nila tama ang worship nila, pero nagalit ang Diyos sa worship na ginagawa. Because it is a wrong worship. Are you following me? Huwag niyong akalain na porki kayo ay nagsisimba ay nasa tama na kayong pagsimba. Hindi niyo makukuha ang tamang pagsamba sa kaisipan niyo lamang. Hindi matatama ang pagsimba niyo na sasabihin niyo, okay na to, dito na lang tayo. Okay na to, ganito na lang ang gagawin natin. Okay na to, wrong. If what you're doing is totally against the will of God, you are doing nothing for God. If what you think you're doing is totally against the Bible and totally against the message, you are doing nothing for Him. I'm sad to say, but I have to say it. Alam ko, wala namang gagawa sa inyo na ganito. So, lahat tayo gumagawa lagi kung ano ang gusto natin. Lord, ano po ang gusto niyong gawin ko? Kung ano ang gusto niyong gawin ko, susunod ako. Hindi niyo pa pwedeng sabihin, Lord, sumunod ka sa gusto ko. Ito ang gusto kong gawin, wala kayong magagawa. Ito ang gusto ko, Sino yun? Si Cain. Di ba? Sabi ni Cain, kung ginawa mo ba yung ginawa ng kapatid mo, hindi kita patatawarin. Ito ang gusto ko, Ano magagawa mo? Ha? Sino ka?
patayin ko pa si Abel, gusto mo. Pinatay niya pa si Abel. See the attitude. Nakita niyo yung character ni Cain, mapagmataas. Nagmamataas pa sa Diyos. Ito ang tama. Where is it written? Hindi, ito yung sinabi kasi sa akin. By whom? It become a tradition. Every time that you listen to someone that somebody's told you, ito kasi yung sinabi. Nino. Sino nagsabi? Sinabi ng kapatid ko. Saan makikita yan? Sa sinabi ng kapatid mo. Di ba? Not unless you have proven that it is the truth. Everything becomes a hearsay. Nakukuha niyo po ba? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kwento. Kasi ang kwento posibleng marami ng istorya behind it. If you are seeing and if you are hearing that someone is telling you somebody against a brother or a sister, you have the full right to tell him, sister, ipanalangin na lang po natin siya. Brad, ipanalangin na lang po natin siya. Hayaan natin siya, Diyos ang kumilos sa kanila. Kikilos at kikilos ang Diyos sa kanila. Kung anak sila ng Diyos, hindi sila pababayaan ng Diyos. At anong mangyari? Okay? Doing God a service without the will of God. Gumawa sila ng service sa Diyos. Akala nila nandun sila sa Diyos, sa will ng Diyos. Gumawa sila ng sarili nilang katuruan. Gumawa sila ng sarili nilang way. Ganito na lang way natin. Mas maganda itong way na to. Which is not the will of God. You follow what I'm saying? Hallelujah. Gusto niyo ba ba? Amen. Ano oras na tayo? 11:30. Bigyan ko pa kayo ng another 30 minutes. Gusto niyo pa po ba? Hallelujah. Let's open up another story. Mag-skip ako ng isang story. Pero ito isang story ito napakahalaga na dapat yung mapakinggan. Let's open up the book of First Chronicles. First Chronicles 13. First Chronicles 13. Ito pong First Chronicles is the story of David. Everybody knows David. Kakilala niyo si David? Amen. Diyan, kakilala niyo si David? Walang amen. Kakilala niyo po si David? Ayun, may amen doon sa likod. So, si David, hari. Bago siya maging hari, isa siyang gusgusing bata. Bata na napakapayat, na walang kakayanan, na minamaliit ng lahat. Dahil yung panganay niyang kapatid, di ba, napakamatipuno, laki, macho. Vocal, malakas ang boses, siguro pogi pa. Di ba? Kaya nung si Saul naging hari, pagkatapos na maging hari ni Saul, may ginawa si Saul na hindi karapat-dapat also. He did something, he did a service unto the Lord, which is out of the will of God. Kasi si Saul, sabi ng Panginoon, huwag kang magka-offer, hindi mo ron yan. Hari ka. Ang gumagawa lang at nag-o-offer sa akin na humahawak ng salita ng Diyos ay ang aking mga propeta nung time na yon. Hindi mo kakapatan ang maggumawa ng altar at mag-offer sa akin. Sabi ni Samuel sa kanya, Samuel, Saul, mag-antay ka dyan ng 7 days, on the 7th day I will come. Napupuno na sila ng kinalaban din, mayabang itong si Saul. Sabi ni Saul, yung 3,000 na tao ko na ipanalo ko yung isang gera, alika yung lahat, alika sugurin natin itong mga Palestino. Sinugod nila yung mga Palestine, ang dami nilang napatay, kaso 3,000 lang sila. Nung nalaman ng ibang neighboring country ng mga Palestino, nagsama-sama sila, nakabuo sila ng 30,000 chariots, tsaka ng 6,000 horsemen, against sa 3,000. Nung nakita ng mga tao ni Saul na gano'n nakadami yung humahabol sa kanila, nagtago sa kuweba, sabihin, nawala na siya ng mga tao, nawala na siya ng mga alalay, tapos wala pa siya sa kwet. Nag-aantay siya ng 7 araw. Dumating yung 7th day, asan na si Samuel? Asan na Samuel? Ang tagalaman, asan?
Oh, matatapos na pang 7 araw. Dito na lahat ng nakapaligid sa amin. Papatayin na kami. Hindi siya nakapagantay. Ang ginawa niya, siya na nag-offer sa Diyos. Pagkatapos ng offering niyo sa Diyos, dumating si Samuel. Sabi ni Samuel, ano itong ginawa mo? Di ba sabi ko sa iyo, mag-antay ka? Eh, ang tagal mo eh. Kantay ako ng kantay, hindi ka dumarating eh. Nakukuha niyo po ba? Minsan, hinahayaan tayo ni Lord na hayaan i-train ang patience natin. Na dadalhin tayo hanggang sa pinakadulo kapag ka walang-wala na, iaasa mo na lang ang lahat ng kaloob ng sarili mo sa Diyos. Sasabihin mo, Lord, wala na akong magagawa. Ikaw lang talaga ang pag-asa ko. Di ba? Hanggat ikaw ay kumikilos sa sarili mo, magagalit pa si Lord sa iyo eh. Kaya ngayon, itong Samuel, nung nagsimula siya mag-offer, it's not your way, it's not for you. Hindi mo trabaho yan. Ba't mo ginawa yan? Dahil sa ginawa mo yan, alam mo ba, Samuel, dapat ikaw ay isa sa mga pinakakilalang hari ng Israel. Pero dahil ginawa mo yan, tatanggalan kita. Tatanggalin ko sa iyo ang honor. Hindi ka makikilala, babaliwalain ka. So instead na biyaya ang makuha niya dahil hindi siya nakapag-antay, naging curse against sa kanya. Okay? Kaya po lumabas si David. Si David na sumunod na hari. Kaya kahit haring pa si Samuel, buhay pa na hari si Samuel, si David inanoint na. Okay? Napakapayat niya. Siya yung hindi kasama doon sa linya ng pinaset ng tatay na si Jesse. Pero hinanap pa rin ni Samuel. Pero pag isang nawawala, asa na yon? Eh, ang payat nito. Ito kaya. Ayan na nga, siya na nga. Kaya hindi tumitingin ang Diyos sa itsura ninyo. Ang tinitingnan ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat isa. Kikilalanin ni Lord ang nasa puso nyo, hindi yung mga itsura ninyo. Kaya kahit na ano bang itsura ninyo, di ba? I don't care. Mapamataba kayo, mapamatanda, mapapakit, mapapogi, mapamaganda. Ang hinahanap ni Lord yung puso na napuro. Kapag hindi puro ang puso ninyo, kahit na ano pang itsura nyo, baliwala pa rin kayo. Okay? Okay? So dumating si David. Nawala sa kanila nawala sa kanila yung Ark of the Covenant. Do you know the Ark of the Covenant? Amen. Alam nyo ang Ark of the Covenant? Alam ng ating mga kapatid sa harapan. Alam nyo ang Ark of the Covenant? Hindi lahat. Sino ang may alam ng Ark of the Covenant? Okay, so marami hindi may alam. Ang Ark of the Covenant po,